Love Serye TV. Crush and Craziness. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Tinanong ko siya kung kailan pa siya naging love advisor. Sabi niya 3 minutes ago lang. Baka naman nabasa niya lang yung sinabi niya dahil tiningnan niya muna yung cellphone niya bago bumanat sa akin. Babanatan ko na talaga siya. Nang makasakay kami sa loob, nangangapa pa ako. Nakatayo lang kasi kami. Hindi pa ako marunong mag-balance ng sarili. Salamat ako dahil hawak niya yung rail sa train. Kaya naman sa braso niya ako nakahawak. Nakakailiti na sa hawak mo. Bulong niya sa akin. Kaya naman mas lalo ko pang hinigpitan yung hawak ko sa kanya. Baka makawala ako sa sobrang higpit ng hawak mo ha. Dugtong niya na wala akong pakialam dahil sobrang sikip at sobrang dami ng tao ngayon sa loob. Hindi ko na nararamdaman yung aircon. Pero ayos lang dahil kasama ko naman siya. Sa tuwing hindi maayos yung takbo ng tren, napapasandal ako sa dibdib niya. Which is very awkward. Sa lahat ng awkward, ito yung best awkward moment sa buhay ko. Natuwa lang ako ng konti kasi kahit papaano ang close na mga itsura namin. Ilang inches lang. Love life na. Ika nga ng mga classmates ko. Pero ang mas nakakatuwa ay yung biglang pagtigil ng tren. Halos mapasubsob na ako dahil sa lakas ng impact. Hindi naman siya nadala ng impact na yon kasi nakita kong firm yung pagkakahawak niya sa hawakan. Napansin ko tuloy ang malaki niyang mga bisig. Katamtaman lang. Ano ba tong iniisip ko? Basta, kahit parang kami, alam kong wala lang. Simula ng gabing yon, lagi na kaming magkasabay umuwi. Minsan nga sinasadya ko na rin siyang daanan at hintayin sa mga lobby pag alam kong pauwi na siya. Kaso hindi sa lahat ng oras sumasama siya. Medyo nagtampo nga ako. Naging busy na kasi siya. Busy rin naman ako pero I always find time to see him. Etchos lang sa kanya pero totoo para sa akin. Hindi na muna ako sasabay. Minsan sagot niya sa akin. Ang sabihin niya kamo, kasabay niya kasi yung mga barkada niya para magdota. Bakit ba inuuna pa na lalaki yon? Ano bang napapala niya roon? Hindi ko talaga maintindihan. Ito na yung lame excuse niya sa akin. Okay lang, sige. Ito ang tipid kong sagot sa kanya. Ayokong malaman niyang nadidisappoint ako. Pinilit ko pa nga ngumiti kahit sobrang corny. Naisip ko na lang na para sa kanya, ako siguro ay, wala lang. Nakuha ko pa rin umuwi ng mga gabing yon. Gabi na masyado at sobrang hirap na naghahanap ng sasakyan. Malakas kasi yung ulan at nagkataon na sira pa yung payong nadala ko. Naiinis ako sa kanya. Pinabayaan niya akong umuwi na mag-isa kahit alam niyang malakas yung ulan. Teka, ano bang magagawa ko? Wala lang naman ako sa kanya, di ba? Kahit yung mga text ko araw-araw sa kanya, hindi niya siguro napapansin. Ang araw-araw na good morning, good afternoon at good night ko, wala lang siguro sa kanya. Natulala na lang ako habang umaandar yung jeep at habang nakatingin ako sa labas na maulan na kalsada. Pati ata panahon nakikiayon sa nararamdaman ko sa mga oras na to. Hindi lang ata panahon yung malamig, pati na rin ata yung puso ko. Umaasa kasi ako sa salitang siguro. Ang sakit talaga para sa akin. Alam ko kasing kaibigan lang yung turing niya sa akin. Kaya lang, lahat ng ginagawa para sa akin, nabibigyan ko ng meaning. Naging automatic na dictionary ako na nabibigyan ng kahulugan lahat ng kilos niya. Kahit alam kong natural lang para sa kanya yon, special naman para sa akin. Dahil sa mga ginagawa niya, mas lalo na akong nahuhulog. Ang dating 1% ay naging 143% na. Pati kanta sa radyo nakikiayon na sa nararamdaman ko. Lahat ng lyrics ng kanta tamang-tama talaga sa akin. Ito yung mahirap kapag umaasa, nasasaktan lang sa huli. Nang matapos na yung kanta, bumaba na ako ng jeep. Ang malas, saktong lumakas pa yung ulan. Naghihintay na lang ako ngayon ng masasakyan tricycle. Gabi na, kaya yung mahabang pila ng mga trike ngayon, paisa-isa na lang. May tumapik sa balikat ko at naramdaman kong unti-unti nang nawawala yung basa ng katawan ko. Sabihin man nilang napakababaw kong tao dahil ang OA ng reaction ko sa pagtanggi niya. Ayos lang. Hindi lang ako sinamahan pag-uwi. Nagdrama ng ganito.
Siyempre, umaasa ako eh. Maris, aantay na kitang makasakay. Malambing na malambing ang boses niya. Huwag na, dun ka na lang sa LRT mo. Samantalang ako nakasigaw. Gusto ko talagang sumabay siya sa akin noong mga oras na yon dahil may sasabihin ako sa kanya. Kinilig pa rin ako kahit inis na ako sa kanya. Hihintayin niya kasi akong makauwi, hindi ba? Ayoko ng ganitong feeling, parang abnormal lang eh. Siya abnormal talaga. Sinusubukan ko kasing umalis sa tabi niya kaso mas lalo niya pang idinitiin yung pagkakahawak niya sa balikat ko. Gabing-gabi na pero wala pa rin sasakyang dumarating. Sabi ko sa kanya, umuwi na. Pero andyan pa rin talaga siya. Hindi na ngayon simpleng hawak. Inakbayan niya pa ako at nilapit niya pa yung mukha niya sa akin. Salamat talaga. At gabi na at hindi halatang namumula ako. Sorry na kasi. Bakit ba hindi mo ako pinapansin? Tapos ayan ka, tinatarayan mo ako. Ito ang sermon niya sa akin. Nakangiti pa rin siya kahit nagpapaka-spoiled brat ako ngayon dahil sa pagtanggi niya sa akin. Ano pang sasabihin ko? Baka isang buka lang ng bibig ko, maisigaw ko na lang bigla ang I love you. Ayoko sanang pansinin, hindi lang takot ako. Pero dahil sa ayoko nang umasa pa sa mga isasagot niya sa sasabihin ko, hindi ko alam kung saan ko hinugot yung sinasabi ko sa kanya na, alam mo, feeling ko, manhid ka talaga. Manhid. Kaso, hindi na siguro niya narinig yung sinabi kong yon. Papaano, dumating na yung tricycle na sasakyan ko. Ang lakas ng pagkakabrum-brum nito kaya yung sinabi ko parang nawalis lang. Ha? Ano? Andiyan na yung sasakyan. Sige, ingat ka Maris. At nginitian niya pa rin ako. Tama, manhid nga talaga siya. Pagkaalis na pag-alis niya kasi, sinundan ko pa rin siya ng tingin. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lang, hindi na ako umaasa. Masakit pa rin umasa sa mga oras na to. Lalo pa akong nasasaktan nang nakita ko siyang may pinapayungan ring iba. Sana lahat sa love, perfect. Kapag gusto mo siya, gusto ka rin niya. Tapos kayo na. Yung tipong hindi nauuso yung salitang paasa at ang taong manhid. Sa likod ng notebook ko ay may mga katagang I love you na sana marinig ko rin sa kanya. 7 things I hate about him. I hate how he makes me smile. I hate how he makes me feel special. I hate how he makes me find him. I hate how he makes me think of him. I hate how he makes me like him. I hate how he makes me assume that he loves me. And I hate how he makes me fall in love with him. Sabi nila, the best way to forget your crush is to write all the things you hated the most about him. At least 7 things will do. This is the best way daw to forget someone who doesn't even know or care that you exist. Before I start writing, let me define what crush is. I use this term to describe my crush. He is one of my closest friend. He is one of my classmates. He is one who makes me feel special. He is the one who made my heart beat. I mean, siya yung unang lalaki nagpatibok sa puso ko. Oops, bakit ko siya gagawa ng listahan? Simple lang. I don't want to be listed as one of the martyrs na nakilala sa ngalan ng pag-ibig. All I want is someone to love, not someone to long for. Susulat ako ng listahan para magkaroon ng someone, hindi humahanap na nagpapaasa. Call me corny pero wala eh. Na-in-love ako. At heto ako ngayon, iniiwasan na wag maging isang hopeless romantic na nag-a-assume na sana magustuhan rin niya ako. Maris, anong ginagawa mo at seryoso ka dyan? Tanong niya. Okay, fine. Kaya nga ako gumagawa ng listahan para kalimutan siya. Tapos heto, parang may one typical day lang sa kanya ang abalahin at estorbohin ako. Agad kong isinara yung notebook na pinagsusulatan ko ng listahan para makalimutan siya. Nag-rhyme talaga. Sa likod lang ng notebook ko na gamit sa school, sinulat yung mga bagay na yon. Ayoko namang kumuha pa ng special paper para lang kalimutan siya. Sayang, di ba? I hate how he makes me smile. Naalala ko pa rin yung una kong sinulat. I hate his smile. Katulad ngayon, dahil maaga akong pumasok sa school, kaming dalawa lang ang nasa loob ng classroom. Seatmate ko siya, pero hindi ko ine-expect na darating siya ng ganito kaaga. Nginitian niya ako. Nakakainis. Ayoko na sa ngiting iyon. Ayoko sa nakakatunaw ng ngiting iyon. Na kahit isang dipang layo namin sa isa't isa,
Parang paulit-ulit na tumatalbog sa mata ko ang nakakatunaw niyang ngiti. Di ba may kasabihan na, nobody's perfect? Eh bakit siya perfect? Nakakainis. Lumapit siya sa akin. Pahiram naman ng homework sa math. Kopyahin ko lang yung given. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, baka kasi makita niya yung sinulat ko sa likuran ng notebook. Nakakahiya. Sige na, please. Nginitian niya ako kahit halos nawala na yung mata niya sa sobrang pagngiti. Kinilig pa rin ako. Sobrang magko-compliment yung pink niyang labi at ang makikinis niyang mukha. Idagdag pa ang hairstyle niyang ang lakas maka Daniel Padilla. Ganito na lang, bigay ko na lang sa'yo. Yung may sagot na, sa yellow pad isusulat hindi ba? Palusot ko nang matapos ang usapan. Natapos ang umagang yun ng mabilis. Pinakopya ko siya ng assignment. Wag lang niyang mahiram yung notebook ko. Wala sa kanya yung mga kopya ng assignment pero absent siya kahapon at wala siyang ideya sa ginawa namin. Kaya okay lang naman. I hate how he makes me feel special. Sabay na tayo mag-lunch? Alok niya dahil lunch break naman. Ano ba? Isa na naman to sa mga paraan niya para iparamdam sa akin na special ako sa kanya. Kahit buong tropa namin niyayaya niya mag-lunch. Pwede ba? Huwag ka na kasing mag-hallucinate na special ka dyan. You are just one of his friends. Tsaka lahat naman naaalok ng lunch. Magtigil ka nga, hoy. Kakainis. Sarili ko na lang yung kinakausap ko. Uy, sige na. Wala kasi akong kasabay ngayon. Ang lungkot kayang kumain mag-isa. Okay, fine. Sa isang kondisyon, pinagmasdan ko muna yung mukha niya habang hinihintay niya ako magsalita. Ililibre mo ako. Pumayag naman siya na ilibre ako. Aba, college na kami. Hindi ko mapipigilang hindi kiligin habang nasa may iisang table lang kami. At parang isa siyang prinsipe na nagdadala ng favorite na pagkain ko sa mesa. Siya ang nag-serve ng kakainin namin. Siya rin na nagdasal bago kami kumain. But still, I hate how he makes me feel special. Baka masaktan lang ako sa huli. Mukhang wala na rin namang mararating ang pag-ibig na to eh. After ng lunch break, hindi na kami sabay bumalik sa classroom. Nagpasabi na rin sa akin na mauuna na lang daw muna ako dahil may kailangan pa siyang puntahan which is, hindi naman niya nasabi. I hate how he makes me find him. Tulad ngayon, kahit gaano ko sabihin na ayoko na siyang hanapin, hindi ko mapigilang hindi siya hanapin. Saan kaya siya pumunta? Sino kayang pinuntahan niya? 15 minutes na lang before 1 pero wala pa rin siya. Nagkating kaya siya? Hindi niya naman ugali yon. Hindi bale. Sinulat ko na lang uli yung pangatlong reason kung bakit dapat ayaw ko na sa kanya. At heto na yung bagay na hinahanap ko ngayon. Hinahanap ko siya. Parang yung sa kanta lang, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Ang OA lang. Pero wala akong magawa kundi mag-antay kung papasok ba siya o hindi. Eh papasok naman siguro yon kasi kung hindi, hindi na siya mag-e-effort na kumopya ng assignment sa akin. Ilalabas ko pa lang yung cellphone ko. Baka kasi nag-text siya kung saan siya pupunta. Kaso bago ko pa magawa yon, may humawak na magkabilang balikat ko at ginulat ako. Anak ng cauliflower. Nabigla kasi bukod sa hinawakan niya yung weakest point of my life. Iginloy niyo pa yung buhok ko. In short, nakombo ako. Nakakainis. Huwag mo na nga akong isipin. Siguro, ite-text mo naman ako para pumasok, no? Sabi niya. Nako, ngayon palang iwasan mo na yan. At dito naman pumapasok yung pang-apat na dahilan kung bakit ayaw ko sa kanya. I hate how he makes me think of him. Pwede ba? Kadiri ka. Manigas ka nga sa pinagsasasabi mo. Utang na loob. Para mo na rin sinabing hindi na kakain ng saging mga matchin. Okay lang yan. Okay lang naman sa akin yun. Sanay na ako. Kay Toms, nahuhulaan pa niya yung nasa isip ko. Sa dami-dami ng requirements na kailangan kong gawin, bakit may panahon pa yung utak kong isipin siya? Siguro marunong mag-time manage itong brain cells ko kaya naman may time pa para isipin siya. Nakakainis. Wala pa rin yung teacher naming mga next subjects after na lunch. Kaya siguro napagdesisyon na niyang magpalipat ng upuan at tumabi sa akin. Nagsusulat siya sa kabilang upuan. Tinigilan niya muna ako. Kaya naman nagkaroon ako ng chance para isulat yung pang-5 ayaw ko sa kanya. I hate how he makes me like him. Halos kalahating araw ko nang pinagpatulan tong pagsusulat ng mga ayaw ko sa kanya. Simple lang, nagustuhan ko na kasi siya, which I do not like. Siya kasi, kaibigan ko yon, close friend,
Yung tipong makulit pero isang mabuting kaibigan. Siya ang kausap ko kapag sobrang down ko na. Sa dami kong problemang nailabas sa kanya, hindi ko na malaya na unti-unti akong napapalapit sa kanya. Nakaupo pa rin siya malapit sa akin. Sa pwesto kung saan nakikita ko yung magaganda niyang mata na seryosong nakatingin sa kanyang sinusulatan. Highs, nakakainis. And I hate how he makes me assume that he loves me. Habang sinusulat ko ang pang-anim na dahilan kung bakit dapat ayaw ko na sa kanya, bigla niya ba naman akong kinalabit at inabutan ng isang Cadbury chocolate. Nagulat talaga ako. Out of nothing, biglang mag-aabot ng favorite kong chocolate. Binili ko para sa'yo. Di ba may quiz? Tayo sa statistics mamaya. Sabi nila, pampagood vibes daw before exam ang chocolate. Pangkondisyon ng utak. Nginitian niya naman ako at halos hindi ko na makita yung mga mata niya. Kitams, kung araw-araw tong ginagawa sa'yo, anong pag-iisipin mo? Pero may bayad yan ha. Sabay tayo umuwi, okay? Hindi na ako sumagot. Paano ko naman siya makakalimutan kung patuloy niyang ipaparamdam sa akin na pinapahalagahan niya ako? Paano ko siya makakalimutan kung sa bawat pagsasama namin, lagi may mga paru-paro sa tiyan ko? Paano ko siya makakalimutan kung sa bawat pag-iisip ko, kasama pa rin siya? Nakakainis. Nakakainis ka. Ito na lang ang sagot ko sa kanya. Ha? Bakit? Nagulat siya. Pero I love you na ang meaning nun para sa akin. Nagre-review na ako. Hindi ko na kailangan ng chocolates. Sigaw ko. Ha? Ikaw na nga itong binigyan, ikaw pa ang galit. Hindi mo ako naiintindihan eh. Sigaw ko ulit. Tumayo ako sa kinauupuan ko at binitbit ang notebook ko at yung libro sa statistics. Lumabas ako ng classroom at pumunta sa cafeteria. Ayoko muna siyang makita. Para kasing masyado nang natotorture yung utak ko sa mga tumatakbo sa isip ko kung paano siya kakalimutan. Napahawak na lang ako sa sentido ko sa sobrang stress. Kung bakit pa kasi pumasok sa isip ko yung gumawa ng listahan. Hayun tuloy, para ko na rin binalatan ng sarili ko ng buhay. Binuksan ko na ulit yung notebook ko at nagpatuloy sa pagsusulat. I hate how he makes me fall in love. Kung usong hashtag caps lock para intense sa diary ko, applicable ang present tense dahil hanggang sa kasalukuyan, hindi nawawala yung pag-iisip ko sa kanya. Hindi mawala yung pag-iintay ko na sabay kami nang umuwi. Hindi mawala yung paghihintay kung sabay kami magla-lunch. Present tense talaga. Pagkatapos kong isulat ang huling word, which is yung name niya, nagulat ako nang maramdaman ko na parang may tao sa likod ko. Baka nakasulat yung pangalan ko dyan. Tanong niya. Listahan to ng noisy. Huwag kang tumingin. Ang walang kwenta kong sagot. Kaso, habang naninigas ako sa pagkatulala, dahil parang nabasa niyong nasa notebook ko, hindi ko na malayang hinila niya pala yung notebook ko at tumakbo palayo. Na-realize ko na lang na dala-dala niya yung notebook ko. Pagkatapos kong mapansin na lahat ng tao sa cafeteria sa akin nakatingin. Hinahabol ko siya without care kung hindi na ako makapasok at makapag-take ng quiz sa stats. Grabe, sa may hagdan ng third floor ko siya inabutan. Nakatayo lang siya at seryosong nakatingin sa akin. Binasa mo ba? Tanong ko. Ang alin? Tanong niya. Yung nakasulat sa notebook ko. Sagot ko. Oo, pati yung nasa likod binasa ko na. Sagot niya. Nang lumapit ako sa kanya, hiyang-hiya akong kunin yung notebook ko. Pero paglapit ko, ibang notebook ang inabot niya. Yung notebook na pinagsulatan niya kanina. Para saan yan? Tanong ko. May sinula rin kasi ako. Sagot niya. Saan? Tanong ko. Sa likod ng notebook ko. Sagot niya. Kinuha ko yung notebook na iniabot niya. Finally, binilisan ko yung pag-scan ng notebook na iyon at hinanap ang pinapabasa niya. Kaya lang bigla siyang nawala sa paningin ko pagkaabot niya. Napangiti ako habang binabasa ko ang mga nakasulat sa likod ng notebook niya. 7 sentences. Katulad ng sa akin. Just change the word hate into love and change the word he into she. May note pa siya sa dulo. Sana sinabi mo para hindi na ako nabaliw ng ganito.